Ako ay isang hamak na bata lamang sa isang lugar na sobrang gulo. Nakaranas ako ng maraming hirap sa tinatawag nilang martial law. Mga manika at laruan na aking kinagisnan ay napalitan ng papel at mga baril na ginagamit panlaban. Sa lugar na dapat ako'y ligtas, ang aking tahanan, ang dahilan ng paggunaw ng aking mundo. Marami akong bagay na hindi naiintindihan nung ako'y musmus pa lamang. Ngunit ito ang alam ko, mapabata o matanda, walang ligtas sa mundong ito. Isa ito sa mga napakaraming bahay na makikita mo sa napakalawak na kalsada. Sa ilalim ng terakota na bubong nito na para kang niluluto sa init ng hapon. Ang kulay abo nitong mga haligi na tila ba'y nakatingin sa iyo sa tuwing ito ay madadaanan. At ang pader nitong sobrang lawak at abot langit ang taas. Ito ay may 4 na pintuan sa bawat isa sa kanyang palapag. So tuwing bago sumapit ang umaga, ang mga bintana nito ay tila parang mga mata ng insekto. Nagmamashid, hindi ipinapakita ang nangyayari sa loob nito. Ang bahay na ito ay kamukha lamang ng 30 pang iba't ibang bahay na nasa loob ng subdibisyong ito. Ito ay pinagawa ng unang ginang ng Pilipinas na dapat ay housing project para sa mga taong may kaya lamang sa buhay. Makakakita ka dito ng magagandang gusali at mga palaruan. Makikita mo na may mga taong nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan at mga mamahaling uri ng mga aso. Maraming puno na makikita sa daraanan. May mga bulaklak na nakapaligid sa bawat bahay. Napakadaling mawala dito. Ngunit ang bahay na kailangan mong puntahan ay madali lamang makita sa mga gumagalaw nitong pinto. Mga alambreng bakod at malaking puno sa likod. May ilaw na nakaiwang bukas tuwing gabi sa bintana. May mga taong nagsisidatingan. Sila ay pinapakain at kuminsan ay binibigyan ng pera. Wala silang kahit anong dala, ngunit ang meron sa kanila ay nakatago sa kanilang isip, ang pinakaligtas sa lugar. Patuloy silang dumarating, paisa-isa, dala-dalawa, maingat sila upang sila'y hindi makita. Pinapakinggan muna nila ang munting boses sa mga bata bago sila kumatok. Kaya't kung ikaw ay nangangailangan, alam mo kung saan ito hahanapin. Balitaan mo na ba? Ibago na naman sa Hindi dapat tayo pumapayag sa mga ganyan. Oo nga, walang yan yung pakas na yan eh. Anong gagawin natin? Kailangan natin kumilos. Sumama tayo sa mga nabibenta. Hindi pwede. Paano yung mga pamilya natin? Nagdadamay tayo. Wala tayong laban sa kanila. Pero ipunto siya. Wala mangyayari sa akin kung wala lang tayong gagawin. Dapat natin pag-isipan yung mga gagawin natin. I am the brightest thing you will see in the sky. I shine in light. Kuya! Ano ba yan? Pag-uwiin ka na. Ako yan. Ulit ka na nga. And then Tumahimik ka kami kapatid. Nag-usap kami. I shine in light. The sun is bright. Ikaw kasi. I sure am. I am the... Asan? Asan sila? Nandun sila, kasama ang mga sundalo. May nakitang katawan sa talahiban. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Mandaan mo ko! Putang ina mo! Pinapakay mo sa ako! Mamatay ka rin! I signed Ang dami pa, Luis! Huwag ka mag-Luis.
Kapag sex, ano yung mga kagaguhang ginagawa ni Makoy ngayon? Grabe yung gobyerno ngayon, ang taas maningil ng tax at bills. Oo nga, hindi na patas yung ginagawa nila. Ang dami-dami yung tao naghihirap samantalang sila sa sarap ng buhay nila doon. Siguro panahon na talaga masawa yung planong revolusyon. Kailangan natin itong gawin ng tatago. Delikado na mahuli tayo ng mga PC. Pwede na tayong patayin ng hindi na nalaman ng pamilya natin. Eh, anong gagawin natin? Pwede tayong magplano underground. Nice! Saan ka pupunta? Ibibili lang ako saglit, anak. Babalik ako, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ka ni Nana. Ikaw palang pinuno! Wala pa kayo mapatunayan sa akin! Bilis! Ano kaya nangyari? Siguro, nagsalita na naman yung si Vicente laban sa ating presidente. Ako, mahirap talaga magsalita sa panahon ngayon. Alam niyo ba, mga apo, nung mga bata pa kami ng lolo nyo, may mga pumuntang armadong lalaki dito. Dito po sa mismong bahay na ito. Oo, balasang po, dito mismo sa lugar na ito. Pumasok sila ng walang paalam. Napakadumi ng kanilang mga sapatos. Naghahanap sila ng mga papel at baril laban sa kanila. Nung napunta sila sa mga kulungan ng ibon, pinakawalan nila ang mga ito. Napuno nito ang langit at napakakulay nito. Walang makakaalam kung nasa na ang mga ito. Marahil nakain ito ng kung ano, pero sa nakikita nyo, nandyan pa rin ang mga sundalo. Binisita ko ang aking ama sa Camp Crame. Napakahaba ng lalakarin papasok rito, mula sa pintuan at lagpas pa sa hardin. Sa ilalim ng mainit na araw, lahat ay tila kulay berde. Napansin kong napakaraming sundalo kahit saan ako lumingon. Sinabi nila sa akin na nakatira ang aking ama sa isang mababang gusali sa gilid ng laruan. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit kong sinulat ang aking pangalan. Sa pagkarami-raming kwadernong inilalahad nila sa akin para ako'y makapasok at makita ang aking ama. Noong pagkapasok ko, tila parang palikolikong daan ang aking napasukan. Kaliwa,
kanan, kaliwa, kanan. Maraming harang at alambreng puro tusok ang nakaharang sa silid na aking napasukan. Mayroon ding ibang bata roon. Yung iba ay bumibisita lamang at yung iba ay maswerte dahil doon na sila kasama ang mga magulang nila. Tay, ano po nangyari? Totoo ba na ikaw ang may-ari ng baril na ito? Hindi po. Hindi sa akin yan. Paano niyo nasabing sa akin yan? Ngunit mabigat ang ebidensya. Mayroong nakitang pangalan mula sa baril na tumutugma sa iyong pangalan. Your Honor, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Tay, kailan pa po kayo bumalik? Tay! Tay! Uy! Tay! Oo, Nay, bumalik ka na pala. Uy! Nay, pansinin mo naman ako. Napakarami nang nangyari sa aking buhay. Ang mga taong nakilala kong kapamilya ay hindi naman talaga kapamilya. Ang kanilang mga pangalang sinambit ay hindi naman sa kanila. Naniniwala ako na sa isang matanda, ang itsura ng isang kaibigan ay hindi naman talaga nagbabago. Ngunit sa isang batang tulad ko, walang espesipikong itsura ang isang tao. Naniniwala akong nabubuhay lamang ang isang tao hanggat mayroong patuloy na umaalala sa kanila. Pero noong mga panahon na ako'y walang kamuwang-muwang, hindi ko man lamang natulungan ng mga taong dating pumunta sa aming tahanan kahit sa simpleng paraan lamang. Nasanay akong huwag pansinin ang kanilang mga ngiti dahil hindi ko naman talaga sila lubusang kilala at ayaw ko ring pasukin ang mundong kinagisnan nila. Nasaan ang tatay mo? Wala na po dito.